Una sa lahat, 2 taong gulang na bata sa China, nilapa ng aso. Nanay ng biktima to the rescue at nakipambuno sa aso. Ang sinapit ng mag-ina, alamin maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. News 5 exclusive, OFW sa Jordan, ginahasa, pinatay at isinilid pa sa tangke ng menor de edad na anak ng kanyang katrabaho. Pamilya ng biktima, nananawagan ng hustisya. Kahit 10 bitay, hindi kayang bayaran ng buhay ng anak ko. Kung pwedeng akong pumatay sa kanya, gagawin ko. US President Joe Biden na bumisita sa Tel Aviv, tangakong hindi iiwan ng Israel sa pakikipagdigmaan sa Hamas. Naniniwala ring ibang grupo ang nasa likod ng madugong pag-atake sa isang ospital sa Gaza. Mga mambabata, suportado ang pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Vice President Sara Duterte nagsalita na matapos tanggalin ng Kamara ang hiling niyang confidential funds. Malayo pa raw ang susunod na presidential elections para mamulitika. Defense Secretary Gibo Chodoro tinawag na squatter ang China sa West Philippine Sea. At nagpakilalang anak ni Francis M. May balak daw mag-showbiz. Hindi ka ba mag-artista or... Soon, lalabas siya. Inaresto na ang menor de edad na suspect sa brutal na pagpatay sa OFW sa bansang Jordan. Ang biktima, ginahasa rin at saka isinilid sa tangke ang bangkay. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon, exclusive. Napapanood ko lang sa TV yung mga ganong istorya. Tapos, mangyayari para sa anak ko. Napaiyak na lang ang inang si Maria Lisa habang yakap-yakap ang larawan ng kanyang 34 anyos na anak na si Mary Grace. OFW sa Jordan si Mary Grace at 8 taon nang namamasukan sa kanyang employer. 3 taon na nakalilipas nang huling nakauwi ng Pilipinas ang Pinay at magbabakasyon sana ulit sa Pampanga sa susunod na linggo. Ang hindi lubos akalain ni Maria Lisa, nakakahong iuuwi si Mary Grace at isa ng malamig na bangkay. Nakitang patay ang OFW sa basement ng bahay ng amo niya sa Jordan noong October 12. Base sa police report na nakalap ng Overseas Workers Welfare Administration Region 3, pinahirapan pa raw si Mary Grace bago pinatay. Na-rape nga ang anak ko, na lumaban siya. Sinabi daw niya dun sa pumatay na isusubok kita sa amo ko. So, parang sinakal siya hanggang sa mamatay. Ang sabi dun sa police report, iniligay siya sa diesel tank. Ang itinuturong pumatay kay Grace, ang 16 na taong gulang na anak ng hardinero ng kanyang amo. Kaya daw siya nandoon, ang sabi nung Pinay doon is absent daw yung tatay. So, siya ang naging substitute. Kwento ni Nanay Lisa, huli nilang nakausap ang anak noong September 30 para batiin ang kanyang ina sa kaarawan nito. Yung ikwento niya sa amin na mababait ang mga amo niya. Wala siyang reklamo, kasama niya sa bahay is 2 matanda lang. Isang mag-asawa na ang matandang lalaki is bedridden. October 11 naman, nakatanggap sila ng tawag sa kapwa OFW ni Mary Grace na hindi na nila nakikita ang Pinay. Doon na humingi ng tulong sa OWA si Nanay Lisa. Base sa CCTV sa loob ng bahay ng kanyang amo, kasama ang menor de edad na suspect. Ipinakausap namin si Nanay Lisa kay OWA Administrator Arnel Ignacio na ngayon ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. Sabi ni Ignacio, sa October 21, nakatakdang iuwi ang bangkay ni Mary Grace sa Pilipinas. Kami na po ang bahala dyan. Pinaaresto na rin po natin yung gumawa yung karumal-dumal na krimen na yan. Sir, ano pong magiging parusa nun? For the moment po, nakakulong na. Mag-trial yan sa prosecutor. Aabangan natin kasi ang problema natin bata eh. Basta update namin gawin. Magpapaabot din ng tulong ang OWA sa 2 nauli ng anak ni Mary Grace.
totally tutulungan natin. Opo, sana po matulungan nyo kami, lalong-lalo na po yung anak niyang panganay na may congenital heart disease. Yung panganay po niya, bibigyan na natin ng educational support magmula ngayon hanggang siya ay graduate. Salamat po, salamat po. Sa huli, may mensahe si Nanay Lisa sa minor de edad na pumatay sa kanyang anak. Kahit 10 bitay, hindi kayang bayaran ng buhay ng anak ko. Kung pwedeng akong pumatay sa kanya, gagawin ko. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Airstrike ng Israel ang itinuturong nagpasabog sa ospital sa Gaza na ikinamatay ng mahigit 50 sibilyan. Pero ang Israel, sinisisi ang isang Islamic group. Nagpahayag naman ng suporta sa Israel si US President Joe Biden na bumisita roon ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Nasapul ng rocket ang Al-Ali Arabi Baptist Hospital sa Gaza City. Nasunog ang ospital at hindi bababa sa 500 ng patay. Kabilang ang mga bata, health workers at mga pasyente. Maraming iba pa ang sugatan. May mga batang umiiyak. Merong mga nakasalampak sa sahig at hirap maglakad. Ang babaeng ito umiiyak habang karga ang kanyang anak. Hindi malaman ang gagawin. Ang bata namang ito tulala nang isugod sa ospital. Itinakbo siya papunta sa emergency room pero wala nang mapwestuhan kaya sa sahig na lang siya inilapag at doon ginamot. Ganyan din ang sitwasyon ng ibang pasyente. Naipit din sa airstrike ang mga sakay ng ambulansyang ito. Ang mga medik at pasyente muntik nang masapul ng pagsabog. Agad sinisi sa pag-atake sa ospital ang gobyerno ng Israel pero itinanggi nila yan at itinuro ang Islamic group na jihad. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. Tinawag namang kasinungalingan ng Palestinian United Nations envoy ang paninisi ng Israel. Now they change the story to try to blame the Palestinians. It is a lie. Their intentions is evacuate or hospitals will be hit and they are responsible for that crime and they cannot fabricate stories to deal with it. Sinugundahan naman niya ng mga doktor ng sumabog na ospital. Nagpa-presscon pa sila katabi ang mga bangkay. Anila, tumawag ang Israel Army sa head doctor nila at sinisi kung bakit hindi sila agad lumikas. Gayong nagbabala ng airstrike ang Israel. Sa kabila niyan, mas pinaniniwalaan ni US President Joe Biden ng Israel. Sinabi niya mismo yan kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ng personal na bumisita kaninang US President sa Tel Aviv. We will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. Nangako naman ang Israel na poprotektahan ng mga sibilyan. Israel will do everything it can to keep civilians out of harm's way. We have asked them and will continue to ask them to move to safer areas and will continue to work together to get our hostages out. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Stranded pa rin sa Gaza City ang ilan nating kababayan. Ang mga nakauwi naman ng Pilipinas, baon ang malabangungot nilang karanasan. Nagbabalik si Elaine Fulgencio. Pasado 3:00 kaninang hapon nang dumating sa Pilipinas ang 16 na overseas Filipino workers, kabilang ang isang sanggol mula Israel. Ilan lang sila sa mga Pinoy na naipit sa giyera ng Israel at Hamas. Kahit malayo na sa gulo, hindi pa rin daw mabura sa kanilang isipan ng bangungot ng bakbakan. Lang missile po from Gaza will go to the port po sa amin. So, traumatic po yung sound para sa akin. Kaya po naisipan ko po, uwi na lang po ako kaysa po kikita ako ng malaki. Pero yung mental health ko po hindi na po healthy. Message ko po, sana po ipagdasal po natin lahat yung mga Pilipinong nandun sa Israel na safe po sila at sana po yung mga lahat ng nawawala makita na. Alam ko po napakasakit sa
family po nila. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, napilitan ng mag-resign sa trabaho ang mga apektadong Pinoy. Nag-abot naman ng tulong pinansyal ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa ating mga kababayan. Sa ngayon, may isa pang Pinoy na kasama ng grupo na hinihintay makauwi. Bukod sa grupong yan, 78 Pinoy pa ang stranded sa border sa Rafah City na papasok sa Egypt. Paliwanag ng ating Department of Foreign Affairs, hindi pa rin kasi pinapayagang makalusot ang mga galing sa Gaza City na sentro ng gyera. Lagpas isang rang Pilipino na nasa Gaza ay hindi pa nakakalabas ng Gaza. No? Nobody can go in or out of Gaza. Wala pang bansa na kapag-repatriate ng kanilang mga mamamayan from Gaza. Ganun pa man, handa yung ating embahada sa Cairo na salubungin sila in case payagan na silang makalusot ng Rafah crossing papuntang Egypt. Right now, at least 78 have indicated na gusto nilang, well, they're ready at any time, no? So, hinihintay lang natin na mangyari to. Ang sabi ng Israeli ambassador na be ready anytime. Kasi pag magbukas yung corridor, it will be hindi yan permanent. Nauna na ring inamin ng DFA na walang plan B sa repatriation. Tanging magagawa lang daw ngayon, hintayin buksan ng Rafah crossing para maibiyahe ang mga Pinoy sa Cairo, Egypt. Doon sila isasakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas. Nangako naman daw ang Israel na bubuksan ng border oras na magkasundo na sila ng Egypt. Tiniyak naman ng DMW at OWA na hindi nila pababayaan ang mga stranded na Pilipino. Sasagutin din daw nilang gastos sa hotel at pagbiyahe ng mga Pinoy sa kani-kanilang probinsya pagdating dito sa Pilipinas. Bukod sa ayuda, sasailalim din sa psychosocial counseling ang mga OFW na naipit sa digmaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tigilan ang pamumulitika dahil malayo pa naman ang presidential elections. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte matapos siyang tanggalan ng confidential funds. Nasa Frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa kahalagahan ng aking trabaho. Binasag na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kanyang katahimikan matapos siyang hindi pagbigyan ng Kongreso sa inihirit niyang confidential funds sa susunod na taon. 650 million pesos ang kabuang hinihinging confidential funds ng Bise, 500 million pesos para sa Office of the Vice President, habang 150 million pesos naman sa Department of Education. Pinasalamatan muna ni VP Sara ang kanyang mga taga-suporta. Batid daw niya ang sentimiento nila sa issue ng confidential funds na ayon sa Bise ay pawang pamumulitika. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Matatanda ang kamakailan lang ng depensahan si VP Sara ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit siya humihingi ng confidential funds. Binanatan din ng dating Pangulo si House Speaker Martin Romualdez na bumibelo na raw para tumakbong presidente. May pahabol pang panawagan si VP Sara sa kanyang mga taga-suporta. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Wala pang pahayag ang Kongreso kaugnay sa mga pahayag ng Vice Presidente, pero kanina nagpahayag ng suporta ang ilang mambabatas kay House Speaker Martin Romualdez. Kabilang dyan ang District Representatives ng Eastern Visayas. Sa isang joint statement, sinabi nilang nagpakita ng kahanga-hangang dedikasyon si Romualdez para pagsilbihan ang mga Pilipino. Naging instrumento rin daw si Romualdez para maging produktibo ang kanilang mga sesyon sa Kamara. Sinuportahan din ng Cebu Bloc at Bohol Representative si Romualdez dahil sa anila'y huwaran niyang pamumuno sa Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Suportado ng ilang mambabatas ang pagsuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund. Narito ang aking report.
July 18 nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ilang buwan matapos niya itong i-certify as urgent. Noong Agosto naman, inilabas ng Bureau of the Treasury ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas. Makalipas ang halos 2 buwan, pinasuspindi ni Pangulong Marcos ang IRR ng Maharlika Fund. Inilabas ng Malacanang ang memorandum na permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 12 na naka-address sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Ayon kay Bersamin, gusto ng Pangulo na mapag-aralan ng mabuti ang IRR ng Maharlika Fund para masigurong makakatulong ang naturang batas sa pag-unlad ng bansa at para na rin matiyak ang transparency at accountability. Sang-ayon ng ilang senador na suspindi ng implementasyon ng Maharlika. Giit ni Senator Risa Ontiveros na bukod tanging senador na tumutol sa pagpasa nito, minadali ang pagsasabata sa MIF. Inaasahan ko na ang suspensyong ito ay nangangahulugan na nagsisimula ng pakinggan ng Pangulo ang ating mga babala. Maraming probisyon sa MIF Act ang nangangailangan ng masusing pagsusuri na sa aking pananaw ay hindi basta-bastang maisasaayos dahil malinaw na minadali ang batas at hindi tayo handa ngayon. Very good development naman ang reaksyon ng Senate Minority Leader Coco Pimentel sa utos ng Pangulo. Dahil sa mga butas o depekto ng batas, hindi pa raw handang maipatupad ang Maharlika. Naniniwala naman Senator Chis Escudero na hindi malinaw ang mandato at direksyon ng MIF. Marahil patunay yon na yung pinasang batas ng Kongreso ay kulang pa sa pag-aaral at nagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos na nakita niyo yun at kung anumang mga butas o pagkukulang na kailangan ayusin at linisin ay maaaring mahabol at ayusin pa sa IRR. Para naman kay Senator Win Gatchalian, posibleng may epekto ang giyera sa Israel sa suspensyon ng MIF. The economic situation, nagpapalit yan eh. No? For example, when we were discussing this, wala namang Israeli-Hamas intervention or wala namang Israeli-Hamas conflict. So that can also impact global oil prices. No? It can also slow down the global economy. So may mga ganitong situation. No? So I think itong suspension temporary lang. Sa Kamara naman, tiwala si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa naging desisyon ng Pangulo. That the President must have his reasons and we trust his instincts on this. And I think we have nothing to lose if we support the President. Handa naman daw si House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Salceda na payuhan ng ehekutibo. Lalo't naging bahagi siya ng technical working group na bumalangkas sa batas. Kumpiyansa rin si Salceda na matutuloy ang implementasyon ng MIF sa pagkatapos ng taon. 50 billion pesos ang kontribusyon ng Land Bank of the Philippines para sa initial seed money ng Maharlika Fund. 50 billion pesos din ang manggagaling mula sa national government at 25 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines. Noong nakarang buwan, ibinigay na ng Land Bank at DBP ang kanilang kontribusyon sa Bureau of Treasury. Sa ilalim din ng IRR, bawal mag-contribute ng pondo para sa investment fund ang Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Kahit may utos sa suspensyon, nakabinbin pa rin ngayon sa Korte Suprema ang petisyon laban sa constitutionality ng MIF na inihain ni na Senator Pimentel at mga dating kinatawan ng Bayan Muna. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, depende sa petitioners kung gusto nilang i-withdraw ang petisyon. Pero kung hindi naman, nakahanda ang OSG na magsumite ng kanilang komento sa Korte Suprema. Nag-back out ang 122 kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Abra. Kinumpirma yan mismo ni COMELEC Chairman George Garcia. Bukod sa mga kandidato, nag-back out din ang ilang guro na magbantay sa eleksyon. Napansin din ng COMELEC na karamihan sa mga gurong umatras, kaanak ng mga nag-back out na kandidato. Bukas sa sisimula ng 10 araw na campaign period. Kasabay niyan, gumugulong ang investigasyon kung pinagbantaan ba ang mga umatras na kandidato. Lalo't may tensyon sa Abra dahil sa isang kandidato sa pagkakagawad sa Bukay ang pinatay sa ambush kamakailan. So ang sinasabi po kasi talagang umaayaw. Kung tinatakot o hindi, wala po kasi kaming ebidensya so far. And therefore, nakikipag-coordinate tayo sa DILG at saka sa Philippine National Police. Susunod, 10 suspect sa hazing na ikinamatay ng isang criminology student sa Quezon City. Sinampahan na ng kaso.
Senator Cynthia Villar tinawag na sindikato ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. At nagpakilalang anak ng yumaong master rapper na si Francis M. may plano raw mag-showbiz. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Kinasuhan na ng paglabag sa anti-hazing law ang 10 suspect sa pagkamatay ng isang criminology student sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City, makikita ang pagdaan ng isang hindi markadong tricycle sa kahabaan ng Calamba Street bandang 6:24 ng gabi noong Lunes. Ilang minuto lang ang nakalipas, muling makikita ang tricycle pero may sakay na itong lalaking nakaitim sa likod. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng tricycle sa Biak na Bato Street bago ito lumiko papunta sa Maynila. Makikita sa loob ng tricycle na may sakay ito na tila may yakap pang isa. Ito na pala ang 25 anyos at graduating criminology student na si Aldrin Bravante. Isinugod siya sa ospital matapos magreklamo ng pagkahilo. Ilang oras yan pagkatapos ng kanyang initiation rite sa Tau Gamma Phi Fraternity. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Ayon sa Quezon City Police District, sa pakikipagtulungan ng Philippine College of Criminology, pati na rin ang extrajudicial confession ng dalawa sa hawak nilang mga suspect sa hazing, nakilala na ang 6 pang sangkot sa krimen. Sila sina James Edsel Robiso, John Arvin Kyle Josena, Alfredo Bautista, John Gabriel Cayabyab, John Xavier Arcosa at isa pang hindi pa pinapangalanan. Lahat sila, pati ang 4 na nasa kustudiya ngayon ng QCPD, ay sinampahan na ng kasong paglabag sa anti-hazing law. Ang makakasuhan natin, although meron pa tayong mga John Does and Jane Does na hinahanap. Meron kasi tayong nakuhang witness na nagsasabi na may isang babaeng kasama. Hindi naman bababa sa 10 pang individual na sangkot sa hazing ang tinutukoy pa ang pagkakakilanlan. Come out in the open para marinig din at maipakita din nila yung kanilang side. But one thing is definite. We will hunt them, we will look for them. Hinahanap din ng mga otoridad ang tricycle driver na naghatid kay Aldrin sa ospital para tumestigo. Gusto ngayon ng ama ni Aldrin makipagtulungan ng 4 na suspect na hawak ngayon ng mga pulis. Ikanta nila lahat kung ano yung nararapat. Kasi pagdudusahan naman nila, makukulong at makukulong naman sila. Sa bahagi naman ng PCCR, sinabi nitong i-expel nila ang mga estudyanteng mapapatunayang sangkot sa hazing. Sa ngayon ay nakaburol na ang mga labi ni Aldrin sa Imus, Cavite. Humihingi naman ng tulong ang pamilya para makauwi ang nanay niyang OFW sa Oman. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Tinawag na sindikato ni Senator Cynthia Villar ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Puro pera lang daw kasi ang gusto ng mga miyembro nito. Narito ang aking report. Dinedeputize po natin itong mga committee. Kabilang sa mga naging sentro sa pagdinig kanina ng Senado sa budget ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang lupang kinatitirikan ng mga miyembro ng umano'y kulto sa Surigao del Norte. Hindi pa rin kasi napapaalis sa mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan sa bayan ng Socorro. Yan ay kahit pa malinaw na protected area ng gobyerno ang naturang lugar. Higit 3,000 ang populasyon ng SBSI sa Sitio Kapihan. Pero sabi ng DENR sa Senado, 1 tao na lang sa buong SBSI ang ginawaran ng karapatang manatili sa lugar. Base yan sa Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PAC-BARMA. Technically, yung mga tao po doon hindi na sila tenured migrant. Isa lang po, si Oscar Arcolar. He was the only one remaining. Pati po si Senyor Aguila hindi tenured migrant. Kaliwat ka ng paglabag sa DENR permit ang nakita rin daw ng ahensya nang bumisita ang kanilang team sa SBSI compound kamakailan lang. Kabilang na dyan ang pagpapatayo ng checkpoints, volleyball court, radio station at maging ng recording studio. Sa kabila nito, hindi raw basta-basta mapaalis ng DENR ang mga miyembro ng SBSI. Kasi ang mahirap po ma'am, if we decide right away, the resettlement is one issue. Because these are around 3,000 individuals. But families yan eh. Sabi mo, how many families? 1,200 po ang families. Ang dali-dali sa amin ng 1,000.
Maghahanap ka lang ng energy project, ililipat mo sila doon. Wag ganyan ang approach nyo, parang takot na takot kayo, wala kayong decisiveness. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, may lupa naman daw na pwedeng paglipatan ng SBSI members sa Surigao City. Yun nga lang, malayo ito mula sa bayan ng Socorro. Kaya nangangamba ang DENR kung papayag dito ang mga miyembro ng SBSI. Wala naman silang choice eh. Huwag mong sasabihin, okay, wala silang choice. Pag binigyan mo sila ng choice, hindi susunod yan. Kasi, you cannot, illegal sila dun eh. May mungkahi rin ng senadora para mahikayat na umalis sa mga miyembro. Hindi yan nalipat, hindi binibigyan ng pera. Ako, sanay na ako dyan. Kahit bigyan mo ng bahay yan, pag hindi mo binigyan ng pera, ayaw lumipat. Dagdag pa ni Villar, ako, pagtingin ko pa lang dyan, sindikato yan. Kasi alam mo, yung tunay na nangangailangan ng bahay, bigyan mo ng bahay, tuwan-tuwa. Pero yung syndicate, pera ang gusto, napakalaking pera. Sa huli, inaprobahan ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang 24.5 billion peso budget ng DENR at attached agencies ito para sa susunod na taon. Inamin ng PhilHealth na naapektuhan ng hacking ang datos sa abot sa 30% ng mga miyembro nila. Ayon sa ahensya, 13 hanggang 20 million PhilHealth members ang posibleng na-hack ng Medusa ransomware group. 600 hanggang 800 dyan ay PhilHealth employees. Bago nito, ilang beses sinabi ng PhilHealth na tanging datos lang ng kanilang mga empleyado ang na-hack. Sa ngayon, wala pang detalye ang ahensya kung ano-anong impormasyon ng PhilHealth members ang na-access ng mga hacker. Sinisikap na rin ng PhilHealth na abisuhan isa-isa ang mga miyembrong nadamay sa hacking. What we can only do is really notify them on the data that were leaked so that they can be made aware of what they need to do. Changing of PIN, so yung mga tatawag sa kanila, they shouldn't be entertaining those. So yun po yung nilabas natin na initial notification to the. Susunod, Defense Secretary Gibo Teodoro tinawag na squatter ang China sa West Philippine Sea. Makabayan Bloc muling nanawagan makipagtulungan ng Administrasyong Marcos sa investigasyon ng ICC sa war on drugs. At umano'y love child ni Francis M. Susundan daw ang yapak ng yumaong master rapper. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Pumalag si Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga buwelta ng China kasunod ng pangahara sa BRP Benguet. Giit ni Teodoro, China ang squatter sa ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Squatter, yan ang tawag ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa China. Kasunod yan ang tangkang panghaharang ng Chinese Navy ship sa ating BRP Benguet sa West Philippine Sea noong October 13. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yun, illegal occupation yun. Pero yun, nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone. Sila ang squatter, illegal occupant sila dito. Biro pa ni Teodoro. Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID. Ewan ko kung bakit ayaw. Sagot ito ni Teodoro matapos sigit ng China na lehitimo at wala silang nilabag na batas. Sa kanilang aksyon sa barko ng Pilipinas na magdadala ng supply at mga tauhan sa Pag-asa Island. Ayon pa kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Bao Ning, ang Pilipinas daw ang lumabag sa soberanya ng China dahil sa illegal umanong pag-okupa sa naturang isla. Muli ring hinimok ng China ang Pilipinas na tumigil na sa anilay unsafe actions sa pinag-aagawang teritoryo. Buwelta naman dyan ni Teodoro, walang provocative o mapanghamong hakbang na ginagawa ang ating bansa. The undisputed sovereignty over the whole of the South China Sea is the most provocative statement. If we enter the 200 nautical mile EEZ of other countries, then that is a clear provocation which we have no intention of doing whatsoever. Pero paglilinaw ng kalihim, may tuturing na isolated case ng insidente sa BRP Benguet at Chinese Navy ship.
Hindi anya ito sapat para masabing escalation o pagpapalala ito sa sitwasyon. Para naman sa Armed Forces of the Philippines, malinaw na irresponsable at paglabag sa international law ang aksyon ng China. The shadowing is a usual occurrence already, but the crossing of the bow is something new. So in a way, that is an elevation of what they've been doing before. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Muling nanawagan ng Makabayan Bloc na payagang mag-imbestiga ang International Criminal Court sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naghain ng resolusyon ang Makabayan Bloc na nag-uudyo kay Pangulong Bongbong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon. Ito ay matapos aminin ni Duterte sa isang interview na ginamit niya ang intelligence fund sa mga nangyaring patayan sa Davao City noon siya pa ang alkalde. Hinikayat ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mababang kapulungan na suportahan ang kanilang resolusyon para ipakita na hindi nila kinukonsinti ang EJK at para makamit ng mga biktima ang hustisya. Dagdag naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, ang pag-amin ni Duterte ay malakas na ebidensya laban sa kanya, kaya dapat payagan ng Administrasyong Marcos na mag-imbestiga ang ICC. Showbiz Tonight na tayo. Mismong ang dating karelasyon umano ni Francis M. ang umaming may planong pumasok sa showbiz ang anak daw nila ng yumaong rapper. Trending din ang isa pang anak ni Francis kay Pia Magalona na si Frank. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Good luck kung ano man yung tatahakin mo, kung hindi ka ba mag-artista or... Soon, lalabas siya. Right. Music din. Yes. Ito ang sagot ng dating flight attendant na si Abigail Rait. Kung may planong mag-showbiz ang umano'y anak nila ng yumaong legendary rapper na si Francis Magalona. Sa viral vlog ng Pinoy Pawn Stars, nagpasample pang 15-year-old na si Cheska ng kanyang pagrarap. Imaginein mo nasa stage ka, wala kami. Hi. Okay. In an Uzi Ingram, because on a maximum, not a 45 or 44 Magnum, it ain't even a 357. No 12 gauge, but I'm out, so listen, nandito na si Kiko at kasama si Chito at si Glock 9. It's time to rock right. Ito na pagin lumabas sa mga salita sa kibibig, di pa dadaig ang bungang. Matatanda ang ibinunyag ni Abigail sa parehong vlog na naging magkarelasyon sila noon ni Francis M. Naiyak naman si Abigail nang ibahagi kung bakit ngayon lang sila lumantad. For 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. Sa parehong vlog din, binenta ni Abigail for 700,000 pesos sa online influencer na si Boss Toyo ang jersey na remembrance daw sa kanya ng rapper. At bilang patunay, with matching letter at pictures pa ito, kasama si Francis M. Paglilinaw naman ni Boss Toyo, hindi scripted ang naging paglalantad ni Abigail at ng anak nitong si Cheska. Di rin daw kaduda-duda ang paglantad ni na Abigail dahil sa mga pruwebang ipinakita nila. Kamukhang-kamukha to. Yung anak, yung 15-year-old. Yes, tapos may pictures. Kasi never ako nag-doubt na may pupunta sa store ko kasi alam naman nila ma'am na nasa social media para gumawa ng story. Nag-reach out din daw si Boss Toyo sa sa mga anak ni na Francis M. at Pia Magalona na si Frank sa tweet na ito ng isang netizen. Ayon sa tweet, tila weird daw ang naging revelation ni Abigail na tinawag niyang home wrecker. Sabi pa ng netizen, sa 15 years na pananahimik ni Abigail, of course you will. You're a mistress. Trending naman sa bansa ang mga salitang Francis M. at kabit. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Abangan, 2 taong gulang na bata sa China, nilapa ng aso, nanay ng biktima, to the rescue.
At Britney Spears, inaming nagpa-abort noon dahil ayaw pa raw maging tatay ni Justin Timberlake. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Ni-reveal ng pop icon na si Britney Spears na pina-abort nila noon ang anak nila ng ex-boyfriend niyang si Justin Timberlake. Sa report ng People magazine tungkol sa libro ni Britney na The Woman in Me, sinabi ng pop star na napagkasunduan nila na ipa-abort ang baby. Kwento pa ni Britney, nag-expect siya na magkakaroon siya ng pamilya kay Justin. Pero ang problema, hindi raw naging masaya si Justin sa nangyaring pagbubuntis ni Britney. Hindi pa raw ready si Justin na magka-baby noon dahil masyado pa silang bata. Kung siya lang daw ang masusunod, hindi raw ipapa-abort ni Britney ang bata. Ayon kay Britney, ang nangyaring abortion daw ang isa sa mga pinakamasakit niyang na-experience sa kanyang buhay. Taong 1999, nag-date sina Britney at Justin. Naghiwalay din sila noong 2002. Reunited sina Kris Aquino at Kim Chiu. May revelation din si Kris sa status nila ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. Narito ang report. Ate! Oh my God, Ate, how are you? Hi, good morning. Yan ang reunion ni na Queen of All Media Kris Aquino at ang kanyang hashtag panganay na si Kim Chiu. Sa Instagram, ibinahagi ni Kris na binisita siya ni Kim sa kanyang bahay sa Amerika. Nagpapagaling ngayon si Kris mula sa pinagdadaanan niyang autoimmune disease. At kasabay ng masayang reunion, ibinalita rin ni Kris na nagkaayos na sila ng kanyang ex-boyfriend na si Batangas Vice Governor Mark Leviste. Sabi pa ni Kris, si Mark ang naging tulay para muli silang magkita ni Kim. 2 points naman para kay Piolo Pascual. Pasok kasi pareho ang mga bago niyang pelikula sa 2023 Metro Manila Film Festival. Yan ang historical film na Gomburza, na first ever collab project ng Jescom TV at MQuest Ventures ng MediaQuest. Sabihin mo sa akin, Padre, hindi ba talaga tayo minalas at sinumpang bayan? At ang first ever horror film ni Piolo na Malyari. Makakaharap ni Piolo ang mga naglalakihang bituin sa showbiz MMFF. Mapapanood na ang Gomburza at Malyari sa mga sinihan sa bansa simula December 25. At speaking of Piolo, pinagkaguluhan siya sa isang event sa Quezon City. Nagpasiklab din ang P-pop group na Vision. Hindi rin nagpahuli sa biritan si RC Muñoz. Very happy naman ang mga audience, may pa-games din at pa-premyo para sa kanila. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Wednesday mga kapatid. At mga kapatid, 68 days na lang, hindi ko pa mabasa. Pasko na! Gusto ko yung suportado mo ko sa part na yan. Diba? O, diba? Kaya tayo lang naman nandito. Dapat ikaw na rin yung talagang gumaganong-ganon dyan. Okay, sige. Masinuri naman ako eh. At yan po ang 45 minuto ng pag-imay sa mahalagang headlines, balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Bok Edling Gawa, ko po si Mean Los Baños. Magandang gabi.